Amen. Sige po, tawagin ko lang po mag-share po ng Word of God ang aming pastor, si Pastor Jun Bernales. Parang nagalanganin pa siya sabihin pastor. Pagkulang niya, mayor. Sanay kaya ito sa politika. Okay, good afternoon everyone. Okay, sigurado ba kayo na good afternoon? Naalala ko pastor yung mga early 2000 ngayon na nauso yung 24 hours person worship. Ako po ay nakadalo ng Araneta, Cuneta, Astrodome. 24 hours ko lang putol. May natutulog na yung tulog, mamaya sila naman yung gising, yung umawit, yun naman ang tulog. Sarap eh. Ako po mga anak. Okay, good afternoon na po sa hindi pa nakakilala sa akin. Ako si Pastor Jun Bernales. I'm tall, dark, and handsome. Pag mag-disagree po kayo, sa Diyos na po kayo managot. Ipinagyayabang ko po na I'm wonderfully and fearfully made by God. One of the, maliban po sa Biblia, for me, nais kong sabihin sa inyo, kung mayroon mang best encourager sa world, please ikaw sa sarili. Encourage yourself dahil yung sinasabi ng katabi o kapwa mo, pangit ka. Pag nagsabi yung kapwa mong pangit ka, siya talaga yung pangit. Kasi hindi niya naiintindihan kung paano kalikhain ng Panginoon. Di ba? Simple lang naman ang pagkalikha sa atin ng Panginoon. Tayo ay galing sa putik o lupa. Kato sa Bisaya, pinumol, binuo, and then hiningahan. At nagkaroon ng buhay. Tandaan po natin ang kasabihan, ang hininga ng Diyos nakakabuhay. Ang hininga ng kapwa nakakamatay. Good afternoon everyone. Okay? Ako po ay kapatid ni Pastor Ramey. Yan po si MJ. Ang tawag sa akin yan, Papa. Kasi lumaki talaga sa amin yan. Okay. Okay, this morning, this afternoon, ang sabi sa akin, 30 minutes. Ang sabi sa akin. Ako po madaling kausap. Hindi, ito. Gusto niyo usapang Kristiyano? Kasi pag hindi mga kilalang pastor or mga iniimbitahang pastor, isa lang sakit niyan. Dahil bihira lang sila mag-preach. May pastor po dito at lumaki ako sa buhay pastor. At hanggang ngayon ako naging pastor. Kilala ko po ugali ng pastor. Hindi ko chinichismis mga pastor ha. Pag pastor, bihira mapag-preach. Matagal mag-preach siya. Pero pag magkasundo tayo ngayon, number one po na ground rule natin is pakisabi sa katabi mo, don't talk to me. Sabihin mo sa kanya, mind your own business. Mabait po akong pastor, pagkat pinag-glory. Pero ang ginagalit na aking upote, ano ba talaga pinunta mo dito? For revival? O for something, or for someone. Naku, baka bata ang pangarap ng anak. Napakalayo pa ang journey ng buhay. Ngayon, simulan natin ng 30 minutes. Magta-time hindi, yung time lang talaga. Timer talaga. Kasi hindi yan totoo. Kasi pag yan, mabilis kasi yan. Ang timer talaga, yung stop clock talaga. Yun ang totoo. Kasi pag yan sundatin, maya-maya yan, 5:45 na yan. Gets nyo ako? Sino po dito yung mga sports-minded? Gumagamit po tayo ng relo na hindi ganyan, o ito, hindi po. Stopwatch yung po ang tinatawag natin standard rule of the clock. Kaya this afternoon, ready na tayo? Our time start now. Let's all stand. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabay-sabay po natin basahin ang tema natin. Yung tema muna. Okay, kasi inuna mo pag-type eh. Go! Good.
Tagalog ang good example? Sa Bisaya, nga panag-ingnan. Pastor, pero Tagalog po kayo? Bicol, ano sa Bicol? Bicolano po misis ko. Ano sa Bicol, Pastor, ang good example? Maray? Magayon. Halimbawa, magayon. Okay. Okay. Sa Surigao nun, dahil Surigao nun yung aking side ng aking mama, Maradyaw nga panag-ingnan. Okay, Maradyaw, mabuti. Maradyaw. Sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. Go! 1 Timothy, verse 4. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers. Saglit lang. Saan? Okay, may specific dyan for the believers. Lahat pa rito believers? Yes. Okay, paano kaya pag sa pag-ano? Okay, go. In ground up, in love, in faith, and in unity. Father God in heaven, salamat Panginoon dahil patuloy namin pinaniniwalaan ang iyong sinabi na dalawa man o tatlo nagkatipon na yun sa iyong pangalan. Ikaw ang aming Panginoon na tagapagligtas andito sa aming kalagitnaan. Andito Lord, kasama ang mga lingkod mo, kasama ang music team, kasama Lord ang mga kabataan galing sa iba't ibang churches dito sa city of Imos, O God. Dalangin mo, Panginoon, our prayers this afternoon na ang salita mo, ito ay mag-rayma, Lord, sa buhay naming lahat. Hindi lang sa kabataan, dahil ang salita mo, Panginoon, ang pinaka-epektibong vitamina, epektibong, Panginoon, na fertilizer upang kami ay maging matatag, lumago at magbunga ang aming Kristiyanong buhay. Salamat, Panginoon, na sa lugar na ito, bababa ang iyong Holy Spirit to touch everyone, to fill everyone, to comfort, to encourage everyone, Panginoon, upang sa ganon, uuwi man kami sa aming mga tahanan, kami, Ama, ay busog na busog spiritually. Walang ibang bida sa lugar na ito. Ikaw ang aming itinataas, walang iba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng pinagpala, magsabi ng Amen. Amen. Bago ka umupo, kumamay ka ng dalawa, sabi mo sa Kanya may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Praise God. Okay. Okay, tayo po ay makakaupo na. Sa mga totoong Tagalog, pasensya kayo kasi hindi ako Tagalog. Ako po ay pure Cebuano. Ang birthplace ko is Cagayan de Oro. Ang papa ko taga Bohol, yung mama ko is taga Siargao. Kaya yung lingwahe ko sa Cebuano, sagol-sagol. Kung sa Chowking pa, halo-halo. Okay? Pero ang salitang halo-halo ay marasa, sa Waray marasa. Kasi nagpapastor po ako sa Tacloban as of this time. Victory New Life Gospel Church. Okay. Ang ating pong tema na pag-uusapan, good example. Question. Sino dito ang pwedeng 100% makapagyabang na good example siya sa kanyang magulang? Good example siya sa kanyang ate, sa kanyang kuya. Good example siya sa classmate, sa barkada. Good example siya sa loob ng church. Sino dito 100%? Ako po ay hindi 100%. Hindi ako good example. Bahala kayo kung hindi amin. Okay? Diba? Katulad ng Saturday, simple lang na salita. Nakikita ko kasi dito sa church na pinababayaan yung elderly. Okay, yung mga kabataan, malakas kumain, hindi marunong maghugas. Amen! Amen! Hindi pwede sa akin yan. Kaya binili ko sa akin na kung ayaw nyo ng sumpa, mag-alaga kayo ng balo at nakakatanda. Bahala, take it or leave it. Magalit kayo, wala akong pakialam, I'm just telling the truth. Dahil ang mga kabataan, kayo dapat ang aalalay sa mga nakakatanda sa inyo. Amen! Amen! Diba? I'm just telling for this church, no? Depende na po kay pastor, sa kanya yan.
Yun ang sakit ng kabataan, ang gagaling, ang bibilis, ang lalakas kumain. Pero ang babagal, parang pulon pagdating sa pagbuhugas ng plato. We are talking about example. Magandang hapon po sa lahat. Masama yung tingin sa pastor nyo? I don't mind. I'm just telling the truth. Maliliit pa lang kami, tinuturuan na kami magluto. Kung hindi kami magluto, walang baon. Pero ngayon, ang lalaki nyo na, kayo pa ang niluluto na. So, magot sa akin, sa panahon yung pastor yun, iba yung panahon. What do you think? Yung panahon nyo ngayon, example, good example. Pero what is the good news? Wala dito yan sa loob. Yung mga sinasabi ko, wala dito yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang nakadalo. Sabi mo, save tayo. Hello, I love you. Mahal po namin kayo. Kaya nagsasabi po. Ako po ay isang 31 years pa po kami married ng aking asawa. Until today, kami ay nakakaranas ng matinding problema. Wala po kaming anak. Lahat ng anak namin adopted po sa Bisaya, Pahilao. Marami na nakatira sa amin. Even today, si church, meron pong 5 kabataan doon sa church nakatira sa amin. Isang college, tapos 4 yung grade 12, grade 9. Okay. Kasi dati pa so, hanggang grade 6 ang dati. Pagtawid mong grade 6, first year agad eh. Pero ngayon, mag-i-extend pa ng 4 na taon. Lalo na dagdagan yung gastos. Okay, sige, baka saan tayo mapunta nito? Good example. Isang tanong, isang sagot. Tama ba na sabihin ko po lahat tayo ay palpak pagdating sa good example? Amen! Palakpakan mo yung sarili mo. Naging honest ka lang. Kunting background, si Timothy ay disipulo or siya ay anak sa pananampalataya ni Pablo. To cut the long story short, bilang isang kabataan, naging kabataan din po ako, okay, 40 years ago. Kasi 53 na po ako ngayon. Okay, sinisigilan dito. Okay, 1983 pa yun, nag-start yung ministry ng aking mga magulang when I was in grade 6. Okay, nagigitaran ako, yung mga gitaran, this is the day, alive si Evermore, my Jesus is alive si Evermore. Alive si Evermore, my Jesus, alive si Evermore. Kaya sabi nila ni Brother T, si GP kanina, saan ko daw pinapukuha yung pagtugtog kanina, lulumang. Sabi ko mga lumang kanta kasi kinakanta ng negro, yung black American. Bakit nasusundan mo siya eh? Kasi yung mga kanta lumang-luma sa panahon ko yun. Kaya kapag kayo tutugtog sa panahon nyo eh, maghihiwalay kayo. Ang tawag yan sa pelikula, wrong turn. Maganda. Okay yung kanta, yung tugtog mo, hindi okay. Okay, maganda na po sa ngayon, sabi sa Bible, we need to be a good example. Everybody say good example. Good example. Ano ang number 1? Sabi ko, isa-isa lang. Yan. Yung salitang, kasi may problema ko sa English, pagbanggit ng English. Okay. Pananalita, punta ko sa akin. Di ba? Ano oras na? 9 minutes pa lang. Basta usapan ng Kristyano ha, pagtulong yan, tigil tayo. Pero habang nagsasalita ang Panginoon dito, because the mouth of God, sabi dun sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Hindi tayo nabubuhay ayon lamang sa Jollibee, sa Makinasal, KFC, McDonald's, or anything na nandyan sa loob ng Pilipinas o sa kalibutan sa mundong ito, but in every word that proceeded in the mouth of God. The mouth of God, the mouthpiece of God, kung sino yung gagamitin ng Diyos dito sa harapan, maging bata man yan or may edad, it is the mouthpiece of God. Okay? Sabi dito, okay, sabi dito, punta ko sa offline ko sa YouTube. May YouTube na si okay, sabi dito sa speech natin, madaming Kristiyano mabaho magsalita. Maging kayo nagmumura. Sino nagmumura ito? Be honest.
God bless you. Ha? Mabaho magsalita o basura ang lumalabas sa bibig. Okay? Bakit kailangan natin maging good example sa pananalita? Kasi sabi sa Proverbs 18:21, malapit yan. Life and death is in the power of your tongue. Gusto mo i-bless ni Lord ang buhay mo? Hello, gusto natin i-bless ni Lord ang buhay mo? Gusto mo na i-bless ni Lord ang buhay ng iyong kapwa? Ang buhay ng iyong pamilya, ang buhay ng iyong mga magulang, ang buhay ng church, ang buhay ng pastor? Gusto mo? Gamitin mo ang iyong bibig to speak life. Amen. Hello? Because life has two sides. Dalawa lang ang side ng buhay. Okay? Maaari siguro hindi ka maganda magsalita ngayon, but after this visit, maupay ka na magsalita. Hello? Pangit ka magsalita sa sarili mo, sinasabi mo sa sarili mo sa harapan ng salamin, pangit ka. Buti hindi sumagot yun sa salamin. Buti alam mo. Ha? Kaya never sa buhay mo magsasalita kang hindi maganda. Okay, pwede mo yung ano na, pwede mo iwanan yan, pwede ka magpunta para mabasa natin. 18:21 po ng Proverbs. Bakit po ba? Dahil sa pananalita, dyan mo mga kapatid makikilala kung sino ka. Anong klaseng tao ka? Hello? Ano ang minimitig mo at gusto mong marating sa buhay? Hello? Hello? Sabi lang, the tongue has the power of life and death. To those who love it, with it's kakainin mo kung ano mga sinasabi mo. Hello? Tama? Hello? Kaya pag sinabi ng kapwa mo, pangit ka, huwag mong paniwalaan niya. Dahil hindi kahit kailan lumikha ang Diyos ng pangit. Amen. Walang mali na nilikha ang Diyos sa Kanya pong mga nilikha. Kaya tingnan mo ng magandang tingin na katabi mo, sabi mo, hindi nagkamali ang Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Di ba? Anong sinasabi ko, anak? Anong sinabi ko sa iyo? Ang magulang, magulang. Kahit anong sabihin ng magulang niyo, wala kayong magagawa kasi magulang niyo. Ano? Bakit kailangan mong magsalita ka ng maganda sa magulang? Magulang kasi yan. Darating ang araw at panahon na ikaw ay maging magulang. Huwag yung magulang. Okay. Nakaintindihan tayo? Ano sinabi sa chapter 3 ng Santiago, ng James? Isang maliit na bagay ang tongue sa part of the body, pero isang salita lang niya ang bundok ay kaya niyang sunugin. Kaya kapag nagsalita ka na negatibo against yourself, against your family, against someone, kapatid, kakainin mo ang bunga ng iyong sinabi. Hello? Tama? Kanina nagtititigan sila, anong una mong napansin? Yung kanyang mga ngiti. Napakaganda yung ngiti, mga kapatid. Bakit? Yan mo naitatago ang mga malungkot na istorya ng iyong buhay sa kabila ng iyong mga ngiti. Hello? Sabi nila, guwapo daw si MJ. Tandaan niyo may kanta nagsabi, hindi lahat ng guwapo lalaki. Hindi lahat ng lalaki guwapo. Hindi ko alam kung saan si MJ doon. Hello? Kaya po, mga kapatid, maging kami mga pastor. Minsan na-hurt kayo sa amin, di ba? Kasi minsan may mga banat dito sa pulpito na parang kayo ang tinutubo. Huwag ka nang magtaka. Ikaw talaga. Pinatatamaan. Paliwin na pastor. Kapatid, hindi ka pinatatamaan. Itinatama ka lang ng Diyos.
is like a two-edged sword. Magkabilay talim. Kahit anong iwas mo, tatamaan ka. Yun lang ang salita na masakit na nakakapag-ayos ng ating. Ang good example na tinutukoy dito ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya, ayusin ang kanyang pananalita. That's number 1. Bilisan natin. Number 2. Konduktor. Conduct. Ibig sabihin ng conduct, attitude, character. Kumusta ang mga ugali? Ugali ng mga magagandang kabataan kapag nakakakita ng gwapo, wow, blessing. Pero kapag nakakita ng pangit, wow Lord, ang pangit ng araw na to. Ganito ko. Pakisabi nga po ng malambing sa katabi mo, umayos ka. Umayos ka. Bakit ko nasabi yan? Dumaan ako sa buhay kabataan. Hello? Kaya kilala ko ang mga ugali ng mga magaganda. At kapag binata naman, kapag nakakita ng maganda, wow! Wonderful day! Kapag nakakita ng pangit, mukhang hindi maganda ang weather na yon. Sumasama ang panahon. Yan ang sinasabi ni Kim dati. Madaming Kristiyano, pangit ang ugali. Maganda kapag kaharap, kapag talikod. Sabihin mo nga sa katabi mo ng malambing, akbayan mo siya kung babae sa babae, akbayan mo siya. Alam mo, nararamdaman kong mensahe mo na parang buhay mo ang tinuturo dito. Ano kasi ang nangyayari, Pastora? Everyone, to those in Christ, He is a new creation, di ba? Kaya ang pawala natin sa ilagay yan sa TV, yung 1 Corinthians 5, verse 17, sabi doon, if any man is in Christ, he is a new creation. The old, sabi sa katabi mo, the old is gone. But the new has come. Kaya yung basura mong ugali, yung ugali mong hindi masikmura, limot na yan. Ano sinabi sa James 1 verse 21? Itakwil, itapon, kalimutan ang ating mga pangit na asal. Kaya kanta tayo, tapon, tapon, tapon nyo, basura mo, itapon mo, tapon, tapon, tapon mo, basura mo. Huwag mong hayaan na yung iba ang magtapon. Every one of us ay mayroon tayong rights, karapatan na you yourselves ay baguhin. Kapag hindi nangyari itong 1:21 at yung 2 Corinthians 5:17, you are not a real believer of Christ. Hello? Minsan nag-preach yung pastor, maraming kabataang babae ngayon ang mga boyfriend, mga unbeliever. Tumayo yung isang kabataang pastor. Sino lang ibu-boyfriend ko dito sa loob? Lahat pangit. Tumayo yung isang kabataan. Grabe ka naman, sobra ka naman magsalita. Sabi ng kabataan na lalaki, hayaan mo, kakainin mo yung sinabi mo. Pinagsabi na yun, magsi-16 years old pa lang, nabuntisan. Iniwan. Pero yung pinaparinggan niya na matagal na nililigaw sa kanya, nakapag-aral. Naku, presko, 24 anyos, isang guro, teacher. Kaya yung ugali natin na hindi maganda, hindi nakakatuwa yan.
Ha? Mumingiti ka dahil youth fellowship. Ngayon, paano pag hindi na youth fellowship? Kumakain ka doon sa Jollibee, tapos dadaan ako. Kapal naman ang lips mo. Hello, good morning. Afternoon pala. Ay, bilisan natin. Ugali. Pakiayos ang ating mga ugali. Anong gawin sa masamang ugali? Maliban sa itapon? Ha? Ba? Sabi mo sa kanya yung pangungaw lang. Harapin mo siya. Harapin mo. O, diba? Bakit? Naaamoy? Ganyan kabaho ang ugali mo. Tagos pa sa puso mga kabataan. And this message is not for yours. For sa ating buhay na ito. Okay ba? Nandiyan pa kayo? Bilisan natin. Tingnan mo, 21 minutes na lang. May dalawa pa lang. 5 to. Sige, bilisan natin. Akala siguro ng oras na yun. Okay. Bakit po? Balik po tayo sa attitude or conduct. Okay. Madaming kabataan ngayon mabait sa GF, pero sa magulang mga hudyo. Amen. Sumusunod sa boyfriend, sa girlfriend, pero kapag magulang, hindi sinusunod. What is the good thing? Wala dito yan. Hindi lang nakadalo. Ha? Sabihin ko sa inyo, magalit kayo kahit yung kabataan ng pastor, sino man dito. Kapag ang sinasabi mong pag-ibig, nasunod ang lalaki o babae, vice versa, hindi yan totoong pag-ibig. Scam yan. Pero ang kabataan na kapag na-inlove at marunong makinig sa magulang, yan ay totoong pag-ibig sa Diyos. Hello? Diba? Huwag na tayo magkalukuhan, mga bata pa kayo. Sabi ni Fernando po, marami pa kayong bigas. Wala nang bigas sa'yo, mais na lang. Ito, number 3. Ito na. Anong acronym ng love? L stands for loyal. O stands for open, ang totoong nagmamahalan, walang tinatago. And then, ang totoong love, deep value, pinahahalagahan mo siya. Okay? And then, ang totoong love, E, eternal. Hello? Hindi lang ngayon. Ano ang totoong love? Ano ang totoong love? Ano sinabi sa 1 Corinthians? Basahin natin. Kapag nag-out kayo dito, hindi totoong love. Tagalog ba yun? 1 Corinthians 30, verse 4 to 8. Gusto ko Tagalog. Ito. Tagalog na lang. Huwag na lang po siya. Ito ang totoong pag-ibig. Ready na tayo? Ayan, mayroon pala eh. Okay, basa. Go. Huwag na muna yan. Medyo ibang edit tayo sa medyo mababaw lang. Ang pag-ibig ay matyaga at maganda ang kalooban. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi makaskang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin. Kaya pag nagalit yan, hindi yan totoo. Mapagtanim sa kapwa ng galit, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Kapag niyaya ka sa dilim, delikado na yan. Hello? Pag out sa school, alas 5, saglit lang. Yung saglit, aabutin ko 2 oras. Mali yan. Okay. Hindi ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Enjoy, di ba? Eternity. Matapos ang kakayahang mapahayag
ng salita ng Diyos, itigil rin ang kanyang, tama ba ako? Okay, tama. Okay. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Faith, hope, and love, but the greatest is love. Kumusta ang pagmamahal niyo sa mga magulang niyo, mga anak? Anong kalaban ng pag-ibig ng Diyos, na pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig sa sanlibutan? Delikado. Anong sinabi sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16? Do not love the world. If you love the world, the love of the Father is not in you. What is in the world? The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Kapag meron kayong tatlong ito, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Ngayon, anong minahal nyo? Masobra niyong minahal. Mapagsalitaan lang kayo ng mga gulang, nagtatampo agad kayo. Wow. Sabi mo sa katabi mo, wow. Gaya niya itong mukhang tabi mo, wow. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Nandiyan pa kayo? That's love. Pero ang pag-ibig mo sa Diyos, dadalhin ka sa tamang landas ng buhay. Kaya sa murang edad, hindi pa establisado ang buhay mo, ang iyong edukasyon, ang iyong trabaho, tapos nakikinig ka, sinasabi mo mahal ka, sisirain ang buhay mo. Alam, lalo na kayo mga babae, ilang taon ka na na? Anong tatay mo? Foreigner? Halata mo kasi yung mukha mo, foreigner. Foreigner. Marunong ka mag-English? It's like that. Okay, huwag na baka matatalo pa kita. Okay, at ang totoong pag-ibig, ito ay dahan-dahan nang bumabagsak ngayon ang totoong level ng pag-ibig. Tingnan mong Kristiyano, hindi pa bukas ang SM, pero nakapila na. Matindi yung pag-ibig sa world. Pero ang church, matagal nang bukas, hindi pa napasok. What is the good news? Wala dito. Hindi na nakadalo. Buti naman kung gano'n. Hello! Nandiyan pa kayo? And then, malapit na. 2 minutes. Okay. And second to the last is the faith. Everybody say faith. Faith. Alam mo kung gaano kayaman ang isang Kristiyano kapag mayroon siyang stable faith? Okay, anong spelling ng faith? Go. F-A-I-T-H. Oh, if you have the faith in God, hindi ka magugutom. Because food always in the house. Food always in the house. Kapag may faith ka, busog ka. Kaya kapag nagugutom kang Kristiyano, ay questionable yung pagiging Kristiyano. Di ba pasal, kitang-kita naman sa mga katawan natin? Sa biyaya ng Panginoon. Okay, anyway, spiritual aspect of faith, ang sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, it is by grace and through faith, we have been saved not of good works, para ang bawat isa sa atin na hindi makapagyayabang. Kaya, if you have this faith and we have the grace of God, you have been set free through God's salvation. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas, mali na doktrina yan, ha? Gagawa ka ng mabuti dahil niligtas ka. Amen. Dahil kahit anong gawa natin na mabuti para maligtas kayo, no one is righteous. Walay. Kahit isa. Ano pa kayo? Kapag may faith ka, kung merong dapat matuwa sa iyo at natutuwa sa iyo, if you activated your faith every day, 24/7, 7 days a week, 24 hours a day, kapatid, Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Gusto mo matuwa si Lord? Activate your faith day by day. Maraming kabataan, malakas lang yung faith kapag nandyan ang trust or nandyan si faith.
Pero kapag pinrake, nakatabi lang si faith ng ibang lalaki, backslide na agad siya. Hindi totoong faith yan, kundi faith yan. Tatlong klase lang ang faith natin, ha? Baka, hindi ko alam kay Pastor kung naituro to. Tatlong klaseng faith lang meron tayo. Intellectual faith. Hello? Tama? Meron tayo tinatawag na civic faith. Hello? Nandiyan pa kayo? Ano yung isa? Nakalimutan ko. 30 minutes. Okay, 30 minutes na. Titigil na tayo. Okay. Titigil na tayo. Totoo pa nga po yan. Okay. Intellectual faith. Basta na ito. Kala ko ba yan? Intellectual faith, civic faith, temporal faith. Ang intellectual faith, naniniwala siya na may Diyos pero ayaw niya mamuhay ayon sa Diyos. Ang temporal faith, malakas siya, umaapoy. Di ba? Kapag gumaganda tayo, di ba? Buhay na buhay. Pero pag dumating sa pagsubok, kaya temporal, automatic, mawawala yan. Ang tawag yan, sidewalk vendors Christian. Kapag may bumibili lang, doon mo nakikita. Pag walang bumibili, mawawala na yan. What is the good news? Wala dito yan. Yan, mga talagang marunong kayo na nagtutugtog. Amen? Pero bakit hindi sila doon nakatalo? Ang mensahe nito hindi para sa kanila, para sa atin. Kumusta ang faith mo kay God? Activated lang ba dahil may laman yung bulsa mo? May problema po si Pastor Bernales, hindi niyo ba alam? My wife po is suffering for stage 4 breast cancer. Paralyzed na po ang misis ko. Dahil sa chemo na 30 counts of chemo, tinamahan po ang misis ko. As in from 67 kilos, naging 51 kilos sila siya. As in payat na. Nakakalungkot, bakit nakapag-preach pa tayo? Because of God's grace. Amen. Hindi naman kasi ibinigay ang storm to destroy you, but to strengthen you. Amen. Kaya malungkot, pero masaya because we are serving the Lord. That's faith. Amen. Kapag may faith ka na totoo, hindi ka magugutom because food always in the house. Pero ang isang bahay na walang food, faith pa rin. Fight always in the house. Tingnan mo, wala nang ulam kung ano na mga nagrinig mo sa loob ng tahanan. What is the good news? Wala. And the last one, pasensya na lang, pasay kunti. And the last one is the word purity. Dito, napakalaking tama ito sa atin. Ano sinabi sa Romans 12 verse 1? Romans 12 verse 2? Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Tingnan mo yung anong takbo ng sanlibutan. Tingnan mo sa mga reels, sa mga TikTok. Di ba maraming kabataan kahit Christian nagti-TikTok. Tapos labas yung puso. Tapos ang isip para daw magkaroon ng pera. Viewers, maraming gusto magkakapera. Buti na lang, wala dito. Yan. Yung iba hindi, pero nandito yung iba talaga. Pagdating dito sa part, nandito na iba. Ano ang sinabi? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Without the renewing, kaya nga ang salitang born again is not about repenting of your sin only. But the real born again is the transforming of the mind. Hindi magbabago ang lahat ng magpabuhin kung hindi magbabago ang takbo ng utak mo. Sinabi mo, isinilang akong pobre, mamamatay akong pobre, ikaw yun. Pero ako, hindi mo ako mapapaniwala. Dati ang mga pastor nakakaya. Bakit nakakaya? Ang mga damit pastor, mga butas. Tapos ang mga shoes, mga butas, nakakaya. Lumang-luma yung, ay, Panginoon Jesus. Dati yun. Pero hindi ko kinoconfess yan sa akin. Ang mga sapatos ko, may pangalan. Hello? May pangalan ka. Kasi ayaw kong mainggit na ibang pastor nakanay, tapos pag sinipa yung sapatos sa mga
Parang may aswang. Sabi ko, ako din. Hindi lang basa, kaya hindi tumunog. Balik tayo. Sounds materialism? No! Kasi ang salitang kabanalan, ito ay nadudungisan dahil sa ating mga sariling mga ambisyon sa mundo. Pinapasok ang mga gawain na hindi naman karapat-dapat, basta lang umasenso. Hindi pa kayo? Itigil ako. Purity or holiness. Anong sinabi sa 12:14 ng Hebrews? Without holiness, no one can see the Lord. Pastor, magkikeyboard na lang tayo, yung wala kang katulad. As we worship the Lord together, kabataan, God knows your faith. Look at me, kabataan. God knows your faith. God knows your love. God knows your conduct. God knows your speech. And God knows your holiness. Bless the Lord. Bless those who persecute. Hindi Hebrews na, hindi Romans. Okay. Pero alam nyo, sabihin mo sa katabi mo, naintindihan ka ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, sabihin ko, sabi mo, hindi ibig sabihin na magpapatuloy ka sa kasalanan. Sabihin na kaya bumalik ka sa kasalanan, ligtas ka. Hindi tinuro ng Biblia yan. Dahil anong itinuro ng Biblia? Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng kadiliman, or sa ibang version, diablo. Dahil mula pa sa simula ang diablo ay makasalanan niya. Ang pakay sa bugtong na anak is to destroy the works of the devil. Kaya holiness, kabanalan, purity, sabihin mo ng malambing sa katabi mo, kailangan natin. Sinong gusto ng langit? Gusto natin ng langit, pero mayroon tayong gawain na hindi pang langit. But this time, we serve a God who forgives everything. Kabataan, gusto niya Apostol Pablo kay Timothy na maging good example. The way tayo magsalita, sumasagot ka ba sa magulang mo? This is the time of repentance and to be reconciled to your parents. Magsisi tayo, kabataan. Hello? Ang bilis natin sumagot. Alam niyo mga kapatid, sa panahon namin, bawal sumagot. Kasi madalas, mabilis pong dudugo yung aming mga bibig. Kasi sinasalubong agad kami ng pitik. Pero ngayon nakakalungkot. Mali siguro hindi pa kayo, pero can you please, paki-check yung sarili mo. And this is the time to be reconciled to the Lord. Wala man yung parents mo dito, but as you sit down, just close your eyes and then, Panginoon, patawad po sa aking mga pag. Yes, close your eyes. Okay, pwede kayo maghiwalay. I challenge you maghiwalay kayo. Malawak po ang upuan. Okay, set to another. One set apart. Bibigyan natin ng time ng ating mga sarili. Just bow down your head and then humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Panginoon, nagkamali po ako sa pananalita against my life, my parents, my brother and my sister, my co-young people, my classmates, my cousin. Just come to the Lord. And ask the Lord, nagkamali ako, Panginoon, sa pagmamahal. Nabaling, Lord, ang aking pag-ibig sa mga bagay-bagay, katulad ng mga cellphone, mga material na bagay. Galit ako sa aking mga magulang kapag hindi nabili ang mga bagay na ito. Panginoon, patawad po. Lord, nagkamali ako sa pananampalataya. Minsan, masaya lang ako, nagkaapoy ang aking faith kapag walang problema. Pero pagdating, Lord, sa may mga problema na, bumabagsak ang antas ng aking pananampalataya. Panginoon, lumalapit po ako ngayon. Just come, forgive me. And then as we sing this heart of worship, we have this place. You can come freely and then you can kneel down. Pwede kang lumuhod. We have pastors and pastoras here to lay our hands sa buhay nyo.
Kayo mismo ang kumausap sa Panginoon. Hindi kasi namin alam kung ano yung dala-dala mo ngayon. Mayroon kang sama ng loob. Kaya po nakahadlangan yung kabanalan. May mga panahon na umiiyak ka dahil hindi mo naintindihan yung mama mo, yung papa mo. Hindi mo naintindihan sa paraan dahil hindi nasusunod yung gusto mo. Mga anak, makinig po tayo. Bigay po kayo ng Diyos. Ang sinabi po sa Psalms 127 verse 3, ang mga anak ay totoong pagpapala sa kanilang mga magulang. Isipin niyo, pagpapala po kayo. Hindi kayo lumabas sa mundong ito na sumpa, pagpapala po kayo sa mga magulang. Kaya na yan, i-restore mo yung broken parts of your life. Lord, ramdam ko na hindi ako karapat-dapat. Kaya musahing ito, you can come to this place. You can kneel down, you can cry out to God as we sing to the Lord this worship song. When the music fades, all is stripped away, and it simply come. Open your heart, and people, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than the song in itself. It's not what you require. As the music team universities. Kabataan, may panawagan ang Panginoon ngayon. Pagkatapos mo kausapin ng Diyos, you can come to this place with a humble heart. With a broken heart, kaya kang buuhin ng Diyos. Meron kang tinatago, meron kang dalang-dalang broken parts of your life. And this afternoon, nais ng Diyos na pumilos siya sa buhay mo at aayusin ng Diyos ang wasak ng panty na buhay mo. Kaya ka siguro hindi maganda magsalita dahil nasaktan ka. Kaya siguro hindi maganda ugali mo dahil pinakikitaan ka na hindi rin maganda. Mari siguro ang pag-ibig mo kaya ganyan ka, may hatred ka, meron kang resentment sa buhay mo dahil sinaktan ka, iniwan ka, someone breaks your heart. Saktan ka man ng lahat, pero hindi ka kahit saktan ng Panginoon. Hindi ka kaya saktan ng Diyos. Just come. Lumakad ka sa lugar na ito, lumuhod ka, at umawit ka sa Panginoon. At inaanyaya ko lahat ng adult sa lugar na ito, you can sing with me. Punuin natin ang lugar nito ng pagsamba as the young people come, kneel down before the Lord, and then let's worship the name of the Lord. Come with faith, come with a humble spirit. Tanggapin mo ang katotohanan na kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Sige, simulan na natin. Pumunta kayo dito sa unahan. Nais ng Panginoon na magpapalain kayo. Nais ng Diyos na ipagdasal kayo ng mga lingkod ng Diyos. Just come and receive. Receive your healing. Receive your revival. There will be God, a God in this place who can revive you. Lumuhod ka sa Panginoon. Let's bow down your head. Bow down. Lumuhod ka. Lumuhod po tayo lahat. Lumuhod lang sa Panginoon. Feel the presence of God in this place. Come on. And all the adult, the music team sing from the heart. Alam ng Diyos, mga kapatid, nakikita ko po na may something kayo sa puso mo. I feel inside my heart na may gusto kang sabihin sa Diyos. Sabihin mo, buksan mo ang bibig mo. Sabihin mo sa Diyos ang nararamdaman mo. Anak Diyos, makinig sa'yo. Anak Diyos, ayusin ang sarili mo, ang buhay mo. Come on, Jesus, I'm coming back to the heart of worship.
Huwag mong itago yan. Hindi yan makakatulong sa'yo. Sabihin mo sa Panginoon yung totoo. Andito siya. Sabihin mo yung totoo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, nahihirapan ako, Panginoon. Panginoon, hirap na hirap ako. Lord, tulungan mo. Panginoon, tulungan mo. I ask the presence of the pastores. Si Pastor Elsa, doon ka mag-pray sa hindi mo kabataan. Huli mo yakapin yung mga babae, kahit mga lalaki. Si Pastora naman, ipag-pray yung kabataan ng sita. Nakikita ko mga kapatid, there's something good happen in this time sa lugar na ito. This as we pray in Jesus' name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Upang ihayag ang tao ni
You are made with a purpose. Sabi ko po kanina, hindi nagkamali ang Diyos ng pagkalikha sa iyo. Ay, hindi ka maintindihan. Pero naiintindihan ka ng Diyos. After this message, tumayo ka at sabihin mo sa sarili mo, kahit anong mangyari sa tulong ng Diyos, ay magiging magandang halimbawa ko sa aking mga magulang, sa aking kapatid, sa aking buong pamilya, sa aking mga classmates, sa aking mga kabarkada, maging kasama sa loob ng church. Humingi ka na tawad sa Panginoon ko ng mga panahon na may mga pinipili ka lang. Sabihin mo sa Lord, patawad, Panginoon. Hindi po nagkamali si Dr. Jose Rizal na nagsabi, the youth is the hope of our nation. Sa akin bilang pastor, ang sabihin ko naman, ang Kristiyanong kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Ang Kristiyanong kabataan, ang pag-asa ng iyong magulong pamilya, magulong komunidad. Tandaan mo, hindi nagkamali ang Diyos sa pagkalikha sa iyo. Stand up with your faith at sabihin mo sa sarili mo, magiging magandang halimbawa ko sa tulong ng Panginoon. Dahil ako ay pinatawag ng Diyos, dahil ako ay tinawag, pinili ng Diyos. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, okay na ako magsalita. Okay na ang aking pananampalataya. Okay na ang aking asal. Okay na ang aking pag-ibig. Ang kapanalan ng Diyos ay makikita, mamumutawi sa aking buhay pananampalataya kay Kristo. Huwag mong hanapin ang perfection spirit sa buhay sa loob ng pamilya. Walang perfectong pamilya. Walang perfectong iglesia. Jesus lang ang perfect na nagmahal sa atin. Hindi kanya sasaktan. Patawarin mo yung mga tao na kapalakid sa iyo. Patawarin mo yung tao na iwan sa iyo. Patawarin mo sila lahat. At makikita mo kung paano mapagpalain ng Diyos. Sabihin mo, Lord, turuan mo kong umunawa, turuan mo kong magpatawad, turuan mo kong magpakumbaba, at turuan mo kong magpasakop upang sa ganon, ang buhay ko ay matulad ni Kristo. Na maging sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagkasala. Hanggang sa oras na ito, He is the same yesterday, today, and forever. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands. Can we stand up, young people? Tumanto tayo as we glorify your name. You deserve the glory. Lift your hands to Jesus. Worship the Lord and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name. For you are great, in the miracles of grace, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great,
Ilagay mo
mo na sa heart mo yung kamay mo maganda. Maganda ba yung kamay mo? Sa akin kasi kaluhin na eh. So ako ilagay ko dito, bahala na dyan. Sige, ilagay ko sa heart ko. And then you can close your eyes and feel the deepest embrace ni Jesus sa'yo. Okay. Wala nanay mo dito, okay lang yun. Wala tatay mo, okay lang yun. At least meron kang tatay, Jesus. Amen. Okay, close your eyes here, people. Can you take a deep breath? Take a deep breath. 3 times. Second time. And the third time, say, enjoy that healing that God gives you. Amen. Father, in the name of Jesus, Lord, this young people belongs to you. Sealed each and every one with the power of the blood of Jesus. Uuwi ang bawat isa, Panginoon, na dala-dala nila ang nag-aapoy na pagmamahal sa patuloy na paglilingkod sa iyo. They can tell their friends, they can tell their church mates, and even, Lord God, sa ibang mga youth, Lord, na makasalamuhan nila, and they will say, ang sarap pala pag kay Lord ka umiyak. Ang sarap pala pag sa presensya ka ng Panginoon malahan. And Lord, right now, everyone na nandito, Panginoon, sa lugar na ito, lukupan mo na yung banal na lukuha. We will not stop, Father God, praising you, worshiping you, telling the people that you are a real God na aming patuloy na sinasaba, pinupurihan every day. Kaya kita naman, thank you sa alaga, Panginoon, sa lingkod mo ginamit mo, Panginoon, today. Continue to anoint him, continue to strengthen him, O God. Thank you for these musicians that are here. Ikaw din sa patuloy na mag-anoint sa kanilang mga kamay, kanilang mga boses, Panginoon. Ano mga klaseng talento na pinagkatiwala mo sa kanila. Even Father God, sa aming cluster coordinator, sa iyo, Lord God, Pastor Edzo, Lord, continue to strengthen him, O God. Continue, Lord God, to sharpen his vision, O God, for this youth, Lord, na pinagkatiwala mo, Panginoon, sa cluster 1. Lord, continue, Father God, to seal this revival, Lord God. Hindi lang ito ngayon, kundi hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Dakila ka magpakay
Kasi mamaya, tayo naman ang magwawala. Ready ka na ba? Ready ka na, diba? Okay, mamaya. Sige.